Guys, kahapon gumawa tayo ng isang video para sa beginner nating subscribers. Kahapon kasi yung video na ginawa natin is para doon sa mga gumagamit ng mga motor na nagpa-practice, especially yung mga hindi pa nila gamay yung pagpapalit-palit ng gearing. So pag-usapan naman natin yung clutch control. So kapag sinabi kasi natin clutch control, ito kasi yung mismong clutch na kung saan dapat nagiging balance yung pagpisa natin sa ating clutch at gamit natin dito sa ating silinyador ay magkatugma. Ito kasi yung tumutulong para hindi tayo namamatayan ng makina. So alam naman natin kapag manual transmission, bali ito kasi yung kumokontrol kapag nagpapatakbo tayo ng ating motor. At hindi lang basta ito yung ating gagawin dito, kasi meron din tayong etong ating silinyador. So dapat magtugma yung ating bitaw sa ating clutch dito sa ating silinyador. So ito, ipapakita ko sa inyo yung technique para hindi tayo namamatayan kapag ginamit natin yung ating motor. Tapos syempre first time natin. So ganito lang yung technique dyan mga ka-phantom. So unang una, syempre start natin yung ating motor. Tapos start natin. Tapos ayan, kung mapapansin nyo kasi meron tayong mga ano dito, meron tayong RPM. So dito natin makikita kung ilan ba yung naabot natin dito. So dito tayo magbe-base kapag beginner tayo at hindi pa natin alam yung ano, yung pakiramdam ng makina natin. So dito tayo magbe-base. So ito meron tayong 1.5 RPM. So kapag na-clutch na tayo, so siyempre una pipisain natin yung clutch, tapos magpremera tayo. So dapat nakadagdag yan ng isang bar. Yan, katulad yan, dagdagan isang bar, o kaya gawin natin 2000 RPM, 2500, saka natin papaanda rin. Ayan, so dahan-dahan nyo nang pisain yung inyong clutch. Ayan, katulad nyan. So diba na ano na natin, mapisa na natin. So kapag umabot na ng 3000 RPM, pwede mo nang bitawan, tapos mag switch ka na ng gear. Magsa second gear ka na, ganyan. So pwede mo nang bitawan yan diretso, wag mo nang pisain. Tapos third gear ulit. Ayan, ganda ng pasok kapag ganyan, nasa low RPM tayo. So dapat kailangan yung i-practice din yung inyong pagsabay dito sa inyong silinyador. Ito, at mas magandang meron kayong ganito, itong binili nating silinyador na nilalagay dito, parang pampa-relax ng kamay para mababalansa nyo yung pagpihit nyo. So isa pa, gaya ng gaya ng ginawa natin nung una. So pisain ng clutch, tapos magpremera, tapos ilagay natin sa 2500 para hindi kayo mamatayan. Okay, primera, lagay natin sa 2500. ayan, tapos dahan-dahan nating bitawan ang clutch. Ayan, so dito tayo mag-iikot. Ayan, tapos palit kayo ng gear. Ganyan lang kasimple. Huwag nyo lang biglaan na bitawan, kasi kapag kasi binigla yung bitawan yan, pwedeng tumalon. Ayan, diba? Kapag bibiglain nyo kasing bibitawan yung clutch, mararamdaman nyo parang itatapon kayo ng motor nyo. So dapat dahan-dahan. At ito din yung isang tip din natin, diba? Kapag gumamit tayo ng clutch, for example ganito, diba meron kasi yung time na kapag first time mo, yung gigil ka talaga sa pagka-clutch mo, na talagang finu-full mo talaga yung clutch, na talaga parang ginagawa mong preno. Pero ang i-advise ko sa inyo, kapag gumamit kayo ng clutch, pakiramdaman nyo kung saan talaga siya kumakapit. Kung baga yung pinaka-clutch natin, kapag arangkada siya,
dun nyo itatama yung ano niya, yung kalahati ng clutch nyo. Katulad nito, 'di ba, naka-primera tayo. Tapos wala pa akong ginagalaw na silinyador. Titignan nyo kung saan siya gagalaw na banda. Katulad niya, no, medyo nahihirapan na siya, parang bumaba din yung ating RPM. Ayan, no, bumababa, ayan, umaarangkada na. So kapag ganyan, dapat sabayan nyo lang ng konting silinyador, ganyan, no, ganyan, ayan, ganyan. Tapos wag nyong masyadong i-full clutch kasi hindi naman niya na-andar hanggang hindi nyo binibitawan lahat. So mas maganda kasi yung ganito para yung ating clutch is mare-relax lang. Kasi 'di ba meron kasi yung ano, yung mga laging nagka-clutch na fino-full clutch talaga nila yung kanilang mga motor. So kapag ano kasi, kapag ganun kasi lagi yung mangyayari, gaya ng sabi natin nung last video natin, baka pwedeng mapadali yung buhay ng inyong clutch lining. So ganun lang yung ginagawa natin, naka half clutch lang tayo. Ganyan, oh, ayan, oh. Actually itong video natin na ganito, halos lahat ng video natin tinuturo natin yung proper na clutch natin. Pero since ito nabanggit natin yung clutch control, kasi 'di ba madami ring nagre-request kung paano daw gumamit ng clutch, at may mga iba't ibang ano kasi pattern ng pag-shift. Etong sniper, ito yung 1 down 5 ups. So sa mga underbone kasi, katulad ng mga rider ganon o sniper, para paras lang yan ng ano, pagkambyo. So itong cambio natin ganito siya. Ito, kung mapapansin nyo, yung cambio natin iisa lang. So yung mga ano kasi naka ano lang, naka 4 down, tapos yung pang ano nila, pang bawas nila dito sa likod naman. So yun yung mga naka hanggang ano lang, 4th gear lang o kwarta yung kanilang cambio. So yung ganitong cambio, pagka makakita kayo ng ganito, pwedeng 6ta or 5ta yung kanilang cambio. Ganyan. Mayroon tayong ituturo sa inyo na technique rin, di ba? For example, marunong na kayo magpatakbo ng ano, mga paarangkada. So ngayon, yung problema kasi natin kadalasan is kapag humihinto na tayo. Kapag humihinto tayo, ganito din yung technique para hindi kayo mamatayan. So yan, syempre alam nyo na, mag primera, segunda. Pero syempre yung paghinto, yun lang yung hindi nyo pa ma-perfect. So ganito naman, ayan. May mga ano kasi, may mga gumagamit ng declutch na napapansin ko na kapag huminto, nagka-clutch muna sila bago sila mag-brake, which is mali yun. So dapat ganito, kapag hihinto kayo, pwede kayong mag-brake. Ayan, kapag bumababa yung RPM nyo, saka kayo mag-clutch. Ayan, o, mag-clutch kayo para hindi kayo mamatayan. Ayan, ganyan lang, isabay nyo lang sa paghinto nyo o ano, dun sa silinyador. Pakiramdaman nyo yung makina, kapag bumaba siya ng 2,500 RPM, isabay nyo na yung clutch. Kasi kapag nakasalida kayo at bigla kayong nag-clutch tapos nag-brake kayo, ang mangyayari doon, mag-slide kayo. Ayan, nasubukan na natin yan kasi nung time na nagpa-practice na akong mag-declutch ng motor, yun ang ginagawa ko lagi. Kaya nawawalan tayo ng control, lalong-lalo na kapag kurbadahan, tapos mayroon kayong kasalubong, tapos mabilis kayo, mag-overshoot kayo pagka ganun yung gagawin nyo. Kaya kadalasan may mga na-aksidente, yung ginagawa nila, yung unang clutch katulad nyan, pinisa nila tapos saka sila mag-brake. Ayan, o diba, parang walang control. Dapat gamitin natin yung tinatawag nating engine brake. Ayan. So yung kasi, yung mismong makina kasi yung magpapahinto sa mismong sa mismong takbo niya, hindi yung mismong brake. Kasi ang mismong brake kapag saka lang natin yan gagamitin kapag talagang magfo-full stop tayo. So yung sinasabi kasi nating engine brake, ito yung kapag for example palikuan o kaya biglang may tumawid, pwede lang kayo mag-engine brake tapos sabayan nyo ng konting brake sa harap or likod. So depende sa inyo kung ano yung gagamitin nyo. So kapag sinabi kasi nating engine brake katulad nito, so clutch pa rin ang gagamitin natin doon kapag mag-engine brake tayo. So ganito,
For example, nakatakbo na tayo ng medyo mabilis. Sabihin natin nasa ano tayo, nasa 4th gear. Tapos biglang may tumawid, ang gagawin nyo lang clutch tapos sabay bomba. Oo, di ba? Tapos bitawan nyo lang yung clutch nyo kaagad, hindi tatalon yan. Kung baga yan yung engine brake. Ayan. Ganyan gumamit ng engine brake, di ba? Kasi kapag magpepreno ka pa, hindi ka agad kakapit yung preno mo kapag nagpreno ka. Pwede kang mag-slide lang. Ayan o. Tercera, kwarta, quinta, tapos biglang may tumawid, engine brake. Oh, 'di ba? Pansin nyo, basta kapag mag-engine brake kayo, bombay nyo lang yung sabay nyo lang yung bomba sa clutch, ano. Hindi ako gumagamit ng brake o kaya pumipisa ng kahit ano, basta clutch tapos yung ano lang, itong silinyador lang. Ganyan lang yung gagawin nyo, hindi kayo ma-aksidente. At the same time, mas maganda yung driving skills nyo. Kasi kapag ano talaga, first time mo talagang gumamit talaga ng declutch na motor or kahit man sasakyan yan, iba kasi talaga yung pakiramdam niya kasi nalalaro mo talaga yung mismong silinyador. Unlike sa mga matic na kapag ganito, diretso lang yung ano mo, yung mismong silinyador. Hindi mo siya nalalaro o hindi ka kaagad nakakapag engine brake. Pero sa mga matic naman, may engine brake din yan. Yun nga lang, magkaiba sila ng declutch. Kasi sa automatic, kapag once na nag-minor ka na sa matic, automatic mag-engine brake na yun. O kaya kapag binomba mo siya, tapos bigla mong imi-minor, talagang mag-engine brake na. Ganun naman sa matic naman. Kaya sa mga nagpa-practice sa mga declutch, sana ito meron kayong natutunan sa ating video. At patuloy pa rin akong gagawa ng mga tutorial para sa mga beginner na katulad nyo. At sana supportahan nyo yung aking channel. At sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking latest videos.